Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito, maraming mga sinabi, maraming mga sinabi si Attorney Joel Butuyan sa kanyang opening statement na kahit siguro yung mga judges ng ICC hindi makapaniwala doon. Ganun ba ang nangyari sa Pilipinas? Ang daming kwininto. Ang daming kwininto ni Attorney Joel Butuyan. Actually, mga totoo yun. Ngayon, bakit hindi pinakita ni Attorney Joel Butuyan yung mga kinikwento niya? Opening statement pa lang yun. Ipe-present yan sa trial proper. Yung mga kinikwento niya. Halimbawa, may kwininto si Attorney Joel Butuyan isang pangyayari. Isang pangyayari. Na yung isang biktima sa ni-raid ng mga pulis dahil ano daw ito? Drug personality, drug user, o kung ano man, drug pusher. Ang ginawa ng mga pulis, itinapon sa second floor, sa bintana ng second floor. Kinikwento ni Attorney Joel Butuyan yun. Itinapon. At nandun, may mga tao doon, may narinig pa daw nila, nakapagsalita pa yung hinulog sa second floor. Matapos barilin, buhay pa, tinapon sa second floor. Pagkatapon sa second floor, bumagsak sa baba, ang sabi pa daw ng aray. Kumbaga buhay pa. Ganun yung yan yung mga nangyari. Isa lang yun sa kwininto ni Joel Butuyan doon sa kanyang opening statement. May kwininto din si Joel Butuyan, yung mga naging practice ng mga pulis. Napapatay yung mga tao, pinapalabas ng laban. Pero sa halip na palabasin na namatay sa gunshot wound, papalabasin nila namatay sa kung ano-anong sakit, epilepsy, kung ano-ano, pneumonia, sakit sa puso, kung ano-ano. Kumbaga binabago yung nakalagay sa death certificates nila kasi ayaw nilang palabasin na namatay dahil nabaril. Matindi. Kumbaga itong mga ginawang ito ng mga pulis ayon kay Attorney Joel Butuyan, grabe ang ginawa na pambabastos sa mga tao. Hindi lang dinisekrate ang mga bangkay. Hindi lang binastos ang mga bangkay. Kahit yung mga reports kung anong nangyari, binabago ang mga reports. Ginawang kahit si Kian de los Santos, binago ang cause of death. Hindi na pinapalabas na namatay ito dahil sa police operations. Pinapalabas na namatay sa pneumonia, kung ano-anong sakit, epilepsy, Kaya dumating nga daw sa punto, sabi ni Attorney Joel Butuyan sa kanyang opening statement, dahil sa takot ng mga tao, sa maraming mga komunidad nung sunod-sunod ang mga pagpatay, ayaw na nilang matulog sa kanilang mga bahay. Natutulog na sila sa public place. Yung mga nakatira doon sa magkakatabing bahay, doon na natutulog sa market, sa may palengke o sa plaza. Pagkagabi, ayaw na nilang matulog sa mga bahay nila. Bakit? Dahil nga nilulusob ng mga pulis ang mga bahay at kapag linusob yung bahay mo, wala namang makakakita na mga kapitbahay mo. Mapapatay ka sa police operations, sa ginagawa nilang operasyon, wala man lang testigo. At least kung doon kayo matutulog sa plaza o sa palengke, sama-sama ang mga nakatira sa mga urban poor na communities, 3 buwan daw mayroong mga ganong communities ng urban poor. Natutulog na sila sa mga palengke. Ganon ang mga kwininto ni Attorney Butuyan. Yun ay kwininto niya yon doon sa kanyang opening statement. Kaya habang kinikwento niya yung mga pangyayari na yon, mga kabunyog, mga kababayan, makikita mo yung reaksyon ng mga judges. Sa reaksyon ng mga judges, nabibigla sila. Ganun ba ang nangyari sa Pilipinas? Kaya lang, syempre, hindi pa pinakita yung mga pictures niyan, yung mga ebidensya niyan. Ipapakita yan sa trial. Kaya lang makikita mo talaga, yung presiding judge, si Julia Mutok, habang kinikwento ni Attorney Butuyan, nabibigla siya. Totoo ba yon? Nangyari ba yon sa Pilipinas? Hindi siya makapaniwala. Pero sa totoo, nangyari talaga sa Pilipinas yun. Nangyari talaga sa atin yun.
sinabi pa ni Attorney Joel Butuyan, yung sinabi ni Hitler. Sinabi ni Duterte? Anong pinagyabang ni Duterte? Kung si Hitler ay nakapatay ng 6 million Jews, sabi ni Duterte, siya rin, handa siyang pumatay kahit 3 million na Filipinos. Oh. Sabi nga ni Attorney Butuyan, sa ibang bansa, halimbawa sa Germany, sa Europe, mahihiya kang magsabi na supporter ka ni Hitler. Mahihiya kang magsabi ng mga ganon na pinupuri mo ang ginawa ni Hitler. Kumbaga, sasarilinin mo lang yon kasi nahihiya ka. O kaya natatakot ka kasi alam mo na sa Europe, kinukundi na yung ginawa ni Hitler, yung Holocaust. Pero si Duterte hindi. Talagang ipinagbandila niya yan. Sabi niya, kung talagang, sabi ni Attorney Butuyan, si Duterte pinagmalaki niya yan, pinagyabang niya yan. Na siya daw, hindi siya mahihiya at hindi siya mag-aalangan na kung kailangan pumatay niya ng 3,000 na mga drug addict, drug pushers, gagawin niya. Kung si Hitler daw ay nakapatay ng 6 million Jews, siya, kahit 3 million na Pilipinos, gagawin niya. Ganun ka tindi ang kwininto ni Attorney Butuyan sa kanyang opening statement. Kaya makikita mo yung reactions ng yung reactions ng mga judges, nabibigla sila. Si presiding judge Julia Mutok, kikita mo ang reactions kasi pinapakita naman yung reactions ng judges. Kaya sa totoo lang, sa kinikwento na yun ni Attorney Joel Butuyan, halos sigurado tayo makukonfirm ang charges, magtutuloy ito sa trial. Kasi makikita mo naman yung sabi nga ni Attorney Joel Butuyan, kung kayo na mga judges ng ICC, kung ang ICC mismo ay pinagmumura ni Duterte kayang bastusin, isipin nyo na lang kung ano ang ginawa niya sa mga Pilipino. Kung ang European Union ay kayang bastusin, kung ang ICC ay kayang bastusin, pinagmumura ni Duterte, binabastos si Duterte. Isipin nyo na lang kung ano ang ginawa ni Duterte sa mga biktima ng war on drugs. Kung ano ang ginawa ni Duterte sa Pilipinas. Yan yung tama naman si Attorney Joel Butuyan. Ano ang proof na yung mga kinikwento niya ay totoong nangyari sa Pilipinas? Nagawa nga ni Duterteng bastusin ang ICC. Minumura niya pa nga ang ICC. Binabastos niya ito. Ganyan din or mas malala pa ang ginawa niyang pambabastos sa mga kababayan natin, lalo sa mga mahihirap. Kaya makikita mo yung reaksyon ng mga judges, kumbinsido sila. Kaya sa totoo lang, sigurado tayo, i-confirm ang charges, makakaano to. Kasi ang confirmation of charges hearing, hindi pa naman pagdeklarang guilty. Kung ano pa lang dyan sa confirmation of charges, mayroon bang ebidensya para mag-proceed tayo sa sunod na stage, which is the trial? Yes! Ang linaw-linaw nung kwininto ni Attorney Joel Butuyan. Kaya nga, napikon si Kaufman. Pagsimula ni Kaufman, opening statement, si Butuyan kaagad ang Pangalawa, in-interview yung mga lawyers, sila Panelo, si Martin Delgra, in-interview ng media, yung mga Filipinong media nandun. Talagang special mention ni Attorney Martin Delgra, si Attorney Joel Butuyan. Sabi ni Attorney Martin Delgra, dapat mag-apologize si Attorney Joel Butuyan. Tinawag niya kami ng mga supporters ng Duterte na parang kanser, mga mini Dutertes daw, na kailangan daw bakunahan ng truth. Pero sa totoo lang naman ang sinabi ni Attorney Joel Butuyan Hindi naman nagsisinungaling. Kung masakit man 'yon sa part nila ng mga Duterte supporters, ay kailangan talaga nilang matanggap na ganun talaga ang nangyari sa Pilipinas sa ilalim ni Duterte. At hanggang ngayon, yung pinsala na dala-dala ni Duterte ay pa rin. Nandyan pa rin. Kaya sabi nga ni Attorney Joel Butuyan, makakatulong itong sa ICC na kapag na-confirm ang charges, magpo-proceed sa trial. Pag-proceed sa trial, lalabas ang totoo. At kapag lumabas ang totoo, at least,
maituturo na ngayon sa ating mga kababayan sa Pilipinas ano talaga ang nangyari, ano ang totoo. Kasi nagdidebate pa ano ba talaga ang nangyari, totoo ba o hindi. At least dito, court of law ang ICC. Nandyan si Hoffman. O, mag-present siya ng mga kontra-ebidensya niya, kontra-testigo niya. Pero lalabas ang totoo diyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Joel Butuyan, nakikiusap siya sa mga judges ng ICC. I-confirm ang charges. I-confirm ang charges. Bakit? Para makaproceed sa trial. Kailangan lumabas yung katotohanan. Yan ang mangyayari sa trial. Madam President, Your Honors, by way of an opening statement, we convey the views and concerns of the 497 victims authorized to participate in these proceedings. At the outset, Your Honors, we communicate the very deep disappointment of the victims at the decision allowing Rodrigo Duterte not to be present in this stage of confirmation of charges. The sight of Mr. Duterte being read and being confronted with the grave and horrible charges against him would have constituted a vital component of justice for the victims. This case symbolically represents the last boat that the victims can board to go on a journey in search of justice for their loved ones who were brutally killed upon the orders of Mr. Duterte. If this chamber prevents the boat from sailing by not confirming the charges, the victims will forever be moored in an island where the nights are filled with the screams and cries of their massacred loved ones. There is absolutely no other recourse for the victims. No less than former Philippine Justice Secretary Crispin Remulla admitted just a few months ago that the door to domestic justice is permanently closed for victims of the Duterte extrajudicial killings. Remulla declared, and we quote, "It is difficult to prove the case here and build up the case, because those who need to speak are involved in the crime. There's nothing, not even a police report. You don't have a scene of the crime, you don't have ballistics, you don't have DNA." Remulla further declared, and I quote, "Everything that could be erased was erased so that the cases would not push through. That is why this has reached the ICC." Under the Philippine justice system, Your Honors, no criminal case can reach the courts unless they are initiated and filed by the Department of Justice or the Office of the Ombudsman. From Justice Secretary, Remulla has been appointed as Ombudsman. So the two gatekeepers of justice are successively occupied by a ranking official who has declared that there is absolutely no hope for domestic justice for the victims. If the charges are not confirmed in this case, one of the gravest concerns of the victims is that Mr. Duterte will return to the Philippines as a conquering hero. He will resume preaching his gospel of impunity. In fact, if Mr. Duterte could threaten to slap the judges of this court, which he did while he was president, this chamber should imagine the kind of terror-filled threats and the violent actions that can easily be used against the victims if the suspect walks free from this court. If the charges are not confirmed, it is a very serious concern of the victims that Mr. Duterte will be portrayed in history by his multitude of followers as the leader who vanquished the ICC and who cleansed his country of 30,000 rapists, murderers, and dangerous criminals, which were the scornful words he sweepingly used against all those who were killed in his murderous spree. Your Honors, Mr. Duterte has been in detention here in The Hague for almost a year now. But there has been no peace
and rest for the victims. From the time their loved ones were killed and continuously up to this time, they lived in constant fear for their lives. The arrest and detention of Mr. Duterte has not stopped impunity in the Philippines. The virus of impunity that he spread all over the country has become a cancer that has metastasized, infecting millions of Filipinos. Mr. Duterte has created clones of himself. He converted millions of peace-loving citizens into bloodthirsty disciples who have become converts to the belief that violence and killings are valid solutions to societal problems. The killings masterminded by Mr. Duterte continue to have consequences for the victims even to this day because of his clones. These mini Dutertes harass, threaten, or commit outright violence against the victims and their families. As shown by the number of victims participating in this proceeding so far, many still fear to come out and tell their stories of how their lives became a living hell as a result of Mr. Duterte's crimes, and because they are constantly terrified of being targeted with violence by Duterte fanatics. Many victims have been hesitant to participate in this ICC case because they live in communities that thrive with Duterte clones. They see the halls of power of their country teeming with Duterte disciples. They see and hear senators, congresspersons, mayors, governors, and powerful public figures who are mini Dutertes. The daughter of Mr. Duterte is the vice president, and she has just recently declared that she is running for president in 2028. One Duterte son is a congressman. Another is the Davao City mayor, and his grandchildren occupy positions of power. The plague of impunity has spread not only among Filipinos in the Philippines, but even among expatriate Filipinos in faraway lands like here in The Hague. When we reported to the victims that we, their external legal representatives, feel like fugitives. Apologies, Counsel, it's 11 o'clock. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.